Ito, bago ito ka-coffee. Usually, kapag umaalis ang presidente, pupunta ng ibang bansa, no, may official visit, nagde-designate yan ng caretaker, di ba? Ng officer in charge. Kumbaga, hahalili ka-coffee, no? Dahil nasa ibang bansa, yung ating presidente, nagde-designate yan ng caretaker. Sa dinami-dami ng biyahe ni PBBM sa ibang bansa, ang lagi niyang ina-appoint, most of the time na ina-appoint niya na OIC, ay si Sara Duterte, which is expected natin yan dahil next in line, di ba? Vice Presidente, laging siya. Pero ngayon, hindi na lang si Sara Duterte. Di ba? Anong ibig sabihin yan? Wala nang tiwala kay Sara Duterte. Meron pa siyang dalawang kasama na miyembro din po ng gabinete. At may ipaliwanag dito si PCO. I don't think kung maniniwala kayo diyan ka-coffee, pero pakinggan natin kung ano yung inyong say dito. Kasi nagbabasa rin ako ng mga analysis. Parang ngayon lang namin narinig yan, yung ganyang strategy, di ba? Na tatlo yung officer in charge. Pero may term sila dyan eh. Yan, sige. Ano nangyari? Tatlo eh. Bakit tatlo yung officer in charge, no? Anyway, sige. Nasa Inquirer.net. VP Duterte, Estrella, Bersamin to be caretakers during Marcos's trip to US. Di ba? Parang first time natin eh. Pero may twist dyan, ka-coffee, may twist. Nandiyan dyan sa balita, no? Pero first time kasi natin ito narinig. Pero ang explanation dito ng PCO, laging ganyan. Pero hindi natin narinig na ganito, di ba? Ang explanation dito ni Bersamin, it is always like that, di ba? Parang ganyan yung reasoning nila dyan. Pero sa kabilang banda naman, iniisip ng iba, mukhang hindi na dapat pagkatiwalaan itong si VP Sara na siya lang ang OIC, no? Kasi mamaya may pasukin itong mga desisyon na siya lang ang mag-decision dyan at hindi niya kinonsult ang presidente. Kasi OIC ka, may power ka pa rin dyan, ka-coffee. Doon limited yung kapangyarihan mo bilang OIC, pero meron ka pa rin kaakibat na kapangyarihan yan na ipinapasa sa iyo. Mamaya mag-engage into agreement or engage into anything itong si Sara Duterte. Kaya nilagyan ng iba pang makakasama niya bilang caretakers, di ba? Pangkaraniwan, hindi pangkaraniwan ka-coffee itong scenario na yan. Pero may paliwanag dito ang PCO. Pakinggan natin. Inquirer.net ito. Vice President and Education Secretary Sara Duterte, ganoon din po si Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Ito, very close kay Presidente yan. Trusted niya itong si Estrella, no? Dahil yung mga lolo-lolo nila, magaganda yung pinagkasamahan before, no? At si Executive Secretary Lucas Bersamin will be the country's caretakers while President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. is in Washington, D.C. from April 11 to 13. So, 3 araw lang naman mawawala yung ating presidente, di ba? Bago to ka-coffee. Sabi nila matagal na, it is always like that daw. Sabi nila, no? Ganyan daw po yung sitwasyon noon pa. Pero ako ngayon ko lang narinig na tatlo yung caretaker. First time, di ba? Tama, first time. Ano nangyari? Di ba wala nang tiwala? Sabi nila, Ray Go Adventure. Yeah, first time. Ako, first time ko rin narinig yan na tatlo yung caretakers. Pero, hindi pala magkakapantay yung posisyon. Sige, para fair din man tayo. According to Presidential Communications Office, Secretary Sheloy Garafil, Duterte will be chair caretaker while Estrella and Bersamin will serve as her assistants. Yun, may hierarchy pa rin. So, kumbaga, ang leader, di ba? Team leader mo si Duterte, si Sara Duterte, and then may dalawa kang assistant na pantay, no? Si Estrella at si Bersamin, yung magiging assistant. Pero yung lumalabas kasi sa balita, ay tatlo sila, no? So, kung babasahin mo lang yung headline, ang understanding mo, pantay-pantay itong tatlo ito. Pero, bakit kailangan pa i-mention yung dalawa? No? Pero anyway, sige, bagong policy siguro ito or matagal ng policy ngayon lang natin nalaman, di ba? So, na-inform na naman tayo ngayon. This arrangement has always existed, he added, sabi ni Bersamin. So matagal na rin pala nag-exit ito. Lagi daw ganyan yung sitwasyon. President Marcos is scheduled to depart for the United States on Wednesday afternoon to participate in the first trilateral meeting between the Philippines, the United States, and Japan. Actually, maganda itong pupuntahan ni PBBM eh. Diyan sa Estados Unidos, no? Historic ito ka-coffee. First time sa kasaysayan ng Pilipinas muli, no, na mag-uusap itong tatlong bansa na ito. Pilipinas, Estados Unidos, at ang Japan. Itong dalawang bansa na yan, Amerika at Japan, isa yan sa biggest trading partner natin ka-coffee sa usapin ng ekonomiya. Malaki yung papel nila sa paglago ng ekonomiya natin, USA at ng Japan. Kaya naman, expected nga ka-coffee na malaking investment na naman po yung iuuwi ni PBBM once na bumalik siya mula sa kanyang trilateral meeting, no, diyan sa Estados Unidos. At nakita ko rin yung schedule, no, magkakaroon din po, inibitahan din si PBBM
discussion with business leaders dyan. So, ang magiging focus din ito, syempre, pagpapatatag po ng maritime cooperation sa pagitan nitong tatlong bansa na yan at yung rules-based na rules-based order dyan sa Indo-Pacific, lalo na medyo nag-escalate yung tension dyan sa West Philippine Sea. So isa rin yan sa mga mapag-uusapan dyan. In fact, ang China, panic mode na sila dyan, di ba? Hindi nila nagustuhan yan Topic nga natin yan ng isang araw Hindi nila gusto yan, nagkaroon daw ng groupings lakas maka school project nagkaroon daw ng groupings itong mga bansa na yan. Ano dyan? Hindi natin kaya. Kasi yung baba ng tingin nila sa Pilipinas, hindi natin kaya. Baka kayanin natin pag may katulong tayo, no? Pero anyway, hindi naman natin gusto lagi ng gera, no? Pero we have to assert our rights doon sa teritoryo natin. Gladys Palma. Oy, sagot ni Sarah dyan, no comment. Legit ba? Tinanong ba siya dyan? Kung anong comment niya dyan? Wala akong nabasa ka-copy na ganyan na no comment siya. Pero most of the time kasi sa mga issues ang sagot dyan ni Sara Duterte no comment Ninita Floro, nice to hear for the 3 caretakers of PBBM's administration while our PBBM is outside of the Philippines, so outside of the country. Ako okay din yan, ka-copy. Huwag lang sa isang tao, no? Kasi hindi mo alam mamaya, lalo na kung hindi ka nagtitiwala, para sa opisina nyo lang yan Di ba? Halimbawa, ikaw yung boss. Sige, sa division nyo, halimbawa, sa department ninyo, di ba? O sa unit ninyo, alis ka kasi magbakasyon ka. O mag-a-appoint ka ng caretaker. O yan, sige, i-appoint mo yung next sa'yo, yung deputy mo. Pero kapag hindi ka tiwala doon sa deputy mo, at ayaw mo siyang mabastos, bibigyan mo siya ng kasama. At ganyan yung nangyari dito kay Sara Duterte, no? Ayaw ni PBBM, ako, analysis ko lang to, Ayaw ni PBBM na mabastos si VP Sara dahil siya ang next in line, di ba? Pero medyo may doubt din, may konting duda. Sige, samahan mo na lang Bersamin. Samahan mo na lang Estrella para ganyan ang strategy dyan. Yan yung analysis ko dyan, no? Ayaw ma-disappoint ni PBBM si Sara Duterte, kaya hindi siya totally inalis as caretaker, pero binigyan siya ng kasama. Kumbaga, may mata pa rin si PBBM, dalawa yung mata niya, no? At apat, kasi dalawa kada isa, no? Bersamin, dalawa si Estrella, at least may apat pa rin siyang mata dyan. Baka pumunta sa rally si Sara, may iiwan sa Malacanang. Oy, may prayer rally na naman daw sa 14 sa linggo Di ba? Nabalitaan niyo yan dyan sa Davao, parang may nagsi-circulate na naman sa kanilang Duterte Facebook page Magkakaroon na naman daw sila ng prayer rally dyan sa Davao del Norte ata yan Baka pumunta, no? Hindi natin alam. Mas may trust pa ako kay Bersamin sa totoo lang, sabi ni E.B. Soriano. At kay Estrella, pinagkakatiwalaan ni PBBM yan. Si Estrella, no? Kasi matagal na sila magkakilala. Ano yan? May malinaw na ebidensya, sabi ni Sharapi. Ano yan? Katiwala ni PBBM yan, sabi ni Renato Gaspar. Kung ako kay VP, magkukusa na akong tumanggi bilang caretaker, hindi pa ba siya nakakahalata? Hindi. Sabi niya, ang argument naman kasi ni Sara Duterte dyan, siyempre hindi siya magre-resign as Vice President. Definitely hindi niya gagawin yan. Pero posible na mag-resign siya sa DepEd. Pero sabi niya, hanggat pinagkakatiwalaan daw siya ni PBBM, hindi siya alis as Secretary ng DepEd. No? So, kung nag-expect kayo na kusa siya magre-resign, mukhang malabo po yan, ka-coffee, no? Base sa previous statements niya. Beth de la Cruz, ay po ka-coffee, arada po tiwala kay Sara to, kaya no comment. Nora Elong, kung magiging presidente na yan, ilan na ang magiging assistant niya? Libo-libo. Incompetent kasi si Sara, ganun lang yun kasimple, sabi ni Nora Elong. Uy, grabe naman grabe naman Totoo ba? Yan, thick face daw, sabi ni si Marikit, ay pasaway kasi, sabi ni Feli de la Cruz. Aurora Zamora, wag na sanang mag-prayer rally kung puro naman mura, it's a demon rally. Exactly. Yan ang ginagawa nila dyan Halay, pagdasal nila si Kibuloy, ang problema, minamalas. Minamalas sila lalo. Paano yung dasal nila? Sinasamahan nila ng panalangin din para ibagsak ang ibang tao. Ibagsak si PBBM, ibagsak ang administrasyon. Yan ang kanilang ginagawa dyan sa kanilang kunya-kunyaring prayer rally. Flaviano Vestra, wag nang iboto ang mga Duterte kasi ang tama sa page pag-iisip. Ayan, kasi may tama daw po sa pag-iisip. Cambio kay Jan Florence Aguto, nasa Facebook, kay Celerina Agana, happy viewing po sa inyo. Kay Peter Paul Corpus Labayed, Ate Denny, shoutout po sa inyo, ka-coffee. Yung mga nasa Facebook ngayon, nakikinig po sa atin. Maraming salamat po sa inyo. No? Anong prayer rally? Kailan nagdasal ang mga demonyo
Nagmumurang rally yan, sabi ni Joseph Halubir. Yan, ano naman yan, ka-coffee? Actually, yung prayer rally, hindi naman talaga prayer rally ginagawa nila dyan. Kampanya yan. Sino-sino pa yung mga nandiyan? Yung mga tatakbo sa pagka-senador, di ba? Atin dyan, Atty. Vic Rodriguez, yan, nandiyan yan. Si Harry Roque, nandiyan yan. Si Glenn Chong. Yung mga tao na yan, nag-iikot na yung mga yan. Nangangampanya na yan. Kasi malapit na ang 2025 senatorial elections. Yan ang mga motibo niyan. Hindi talaga para suportahan si Kibuloy. Ang masaklap dyan, baka ginagamit lang nila yung pera ni Kibuloy, yung pera ng mga member ng Kingdom of Jesus Christ, no? Kasi definitely, yun ang nagbabudget sa pag-organize ng event na yan. Bayad sa sound system, renta sa venue, kung ano man yan, pagpapatawag ng mga tao, ng supporters. Definitely, ang gumagastos dyan, yung grupo ni Kibuloy. Pero nakikiride lang itong mga senatorial aspirants, no? Na gustong maging senador sa 2025. Yan ang kanilang strategy dyan eh. Ginagamit nila ka-coffee itong pera ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ para makapangampanya sila. Glenn Chong, Atty. Vic Rodriguez, at yan si Harry Roque. Yung tatlo na yan ka-coffee, maingay yan. Nandiyan yan lagi sa prayer rally. Mangangampanya yan. Ma'am Carclea, thank you sa iyong super sticker, ma'am. Happy viewing po sa inyo. Albert Berino, mga Duterte, natagpo ang mga TENG, mga DDS ba yan? Eloids, hello, Madam Carclea, sabi ni Eloids kay Rica Labian. Oy, mas makabubuti kung sa prayer rally nila, himukin nila si Kibuloy na sumuko na. Exactly, yun. Mas maganda pa ka-coffee. Kasi nakatulong na kayo para pasukuin ang isang pugante na lumalabag sa batas. Diba? Ang panawagan na ilang member nyo eh. No one is above the law. Ayan, no one is above the law. Eh paano to? May warrant of arrest na nga, pending warrant of arrest. Hindi kayo above the law? Diba? Dahil mayaman, yun dapat ipanalangin ninyo, diba? Sumuko si Kibuloy. Yan, that's the best move na pwede nyong gawin. Lay Panilos, shoutout sa'yo, Lay, nakikinig sa atin. Aurora Zamora, dapat assembly rally ang tawag nila dahil puro mura naman eh. Huwag na prayer rally, no? Walang magawa ang mga Duterte para mag-ingay. Exactly. Tessie Conde Ochale. Oy, good evening, ka-coffee. Hello sa inyo. Baby Martin, noon, ganoon na lang ang taas ng respeto ko kay Duterte at sa pamilya niya. Tama yung sinasabi ni GJ Byron dyan eh. Sinisira niya yung legacy. Sila mismo, yung mga supporters din mismo, sumisira doon sa Duterte legacy, kung meron man. I think meron din naman. May naiwan din namang legasiya itong si Digong. Pero dahil sa ginagawa nila, nasisira tuloy, nai-invalidate tuloy itong mga ginagawa nila kasi naglalabasan eh yung mga kabulastugan tuloy eh na ginawa nila ng panahon nila eh. No votes sa pro-China. Eloyd, siya, tatlo na yan. Ay, for sure, di naman lumusot yan. Si Atty. Vic eh, kung na kay PBBM siya, posibleng lumusot pa siya. Eh ngayon, nasa kabilang parlor siya. Naku, negatibo na yan. Hindi lulusot yan. Harry Roque, definitely hindi lulusot yan sa pagkasenador. Si Glenn Chong, definitely hindi rin lulusot yan. Yan yung mga nandiyan sa kabilang banda. Hoping sila eh, endorso sila ng Duterte. Umaasa sila doon sa Duterte Magic eh. Eh meron pa bang Duterte Magic? Madala pa kaya sila ni Digong sa Senado? Parang ginawa kay Labato, kay Labongo, no, na nakatungtong sa Senado dahil kay Duterte. Si Digong, siya yung nakatira ang hayop na yan, Gina G. May prayer rally sa Davao, tapatan nyo ng kick-off rally sa Ilocos. No need na, no, Andre. Hindi na kailangan tapatan yan dahil corny naman kasi ng grupo nila. May pa-drug test challenge pa sila. Sabi ni Mark Ramos eh. Ang corny naman yan. Corny talaga, ka-coffee. May pinapanood din ako mga supporters eh. Dati mga officials ni PBBM. Ngayon nagbo-vlog na lang din at binibira si PBBM. Nagpa-drug test pa. Sino nagtanong sa inyo? Sino nagsabi niya magpa-drug test? Mema kayo, no? Nagpapauso sila dyan ng pulburon drug test yan, challenge. Sige, gawin niyo, sayakin niyo yung pera niyo kahit wala naman naghihingi sa inyo ng drug test. Hanap kayo bagong issue, yun ang ibato niyo kay PBBM, hindi yung recycled yung issue niyo. Paulit-ulit na lang kayo dyan. Magsama-sasama na naman ang mga demonyo sa Davao, mura rally, sabi ni Reciclo Vlog. Sa 14 daw yan ka-coffee. Hindi ko alam, hindi ko ma-verify kung totoo ito kasi nag-check din ako ng official posting, no? Doon sa mga pages nila. Wala akong nakita. Pero sa GC nila, circulate na nila yan, iyang poster na yan na magkakaroon niya sila ng prayer rally nga dyan sa Davao.
Leonardo Astillero, good evening po sa inyo. Yan, pro Duterte saka pro China talaga. Ayan, wag hindi mga nila alam yung mga pinagsasasabi kay PBBM. Sana lahat ng re-electionist at mga pro China no vote na. Isa-isahin natin yan sa 14. Yan, sabi nung ungas na Brother Travelers. O nga, Cryptid 999. Nakita ko nga rin yung poster na yan eh. 14 nga, sa linggo yan ka-coffee. Akala ko nga una nung 7 eh, no? Ng April 7, pero linggo pala, April 14. Anyway, sige, hayaan natin sila dyan. Magsisigaw lang kayo dyan ka-coffee. Sa inyo din naman bumabalik yan eh. Yan, sabi ni Gladys Palma, corny na baduy pa. Exactly, yung drug challenge. Sino humingi sa inyo dyan? Invento. Invento kayo dyan. Evangeline Herman, happy viewing na sa Facebook, nakikinig sa atin. Kay Marilu Montero, kay Dario Fronda, Romel Reformina, kay PA Mus, kay Joey Lisaka, shoutout po sa inyo. Nandiyan po sa Facebook. Boss Ka-Coffee, ano ang mas matimbang? Ang desisyon ng majority ng mamamayan o ang mga nakasulat sa current constitution? Sa current constitution, kasi kung mas matimbang ang desisyon ng mamamayan, i-extend natin si PBBM. Entrepman. Hindi mo pwedeng i-extend ang isang presidente Ka-Coffee unless we change the constitution, di ba? Political provisions yan eh, pagbabago dyan sa terms ng presidente. And usually, Ka-Coffee, base lang din sa nabasa natin, di pa naman kasi natin naabutan yung 1987 na yan, kung paano nagpalit ng constitution. Pero usually kasi, when you change the constitution, it won't apply to the current officials, no? Sa succeeding yan, sa mga following niya. If ever man mabago yung constitution during the term of PBBM, hindi rin siya makikinabang dyan sa term extension na yan. Di ba? Yung susunod na presidente na. So, wag na, kasi yan ang nagiging divisive eh. Pero okay, dadaan niya sa butas ng karayong bago manalo. Hindi na, dagya. Hindi naman nanalo yan. Hindi mananalo yan. Sure tayo dyan. Kasi noon nga na tinulungan na siya ng unity. Tinulungan na siya ng mga Duterte, tinulungan na siya ng mga loyalista, nakalusot ba? Hindi, di ba? Ayan pa ngayon. Wala na yung mga loyalista kay Harry Roque dahil napakarami ng ginawa sa administrasyon na ito. I don't think lulusot yan. Ang pag-asa niya nila talaga na makabalik sa gobyerno, manalo si Sara Duterte. Pag manalo si Sara Duterte, mabibigyan siya ng cabinet position. Kung anong hilingin niya, kasi beshi sila eh. Diba? Hingin niya ang PCO, bigay sa kanya yan. Hingin niya ang DFA, I think DFA yung gusto, ibigay sa kanya yan. O baka DND, gusto rin mag-DND para libre na ang China. So, magawa nila yan kapag nanalo si Sara Duterte. Pero kung hindi, good luck sa inyo. Joseph Haluber, sige, mag-rally lang kayo para tumaas ang rating ni PBBM. Mga ginagawa nila rally, pabor lang kay PBBM ang paninira nila. Yan yung tinatawag ng mga papansin eh. Hindi kasi sila pinapansin ni PBBM. Itong challenge nila na drug challenge, drug test challenge, hindi kasi kayo pinapansin. Kaya walang tigil itong mga to kasi hindi kayo pinapansin. Kaya sige kayo, papansin kayo ng papansin. Namnama, Jackal, Digay, mag-rally na naman yung mga Ay, anyway, sige. Yan natin yung mga tao na yan. Yung mga Ka-Coffee natin na sa YouTube, hindi pa naka-follow, pasuyo, naka-like Ka-Coffee, naka-like sa ating video, pasuyo na lang, like lang po, attendance check natin yan. I-like nyo lang po itong video na yan, at kung hindi pa kayo naka-subscribe, click lang po na subscribe, at kung nasa Facebook po kayo, at hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang din po, click lang po ng follow, ayan, nasa taas, click lang po ng follow or like. At attendance check tayo, click lang po ng like dito sa video na yan. Sige, kuha na kayo ng kape, at move on tayo, Ka-Coffee, sa ating next topic.